Okay, so good morning. So kaninang umaga nag-harvest ako. So kinuha ko na yun nandito. Ito yung Nutri-Hydro. So kung makita nyo, halos wala ng tubig, no? Parang ano to, less than 1 inch na lang ng tubig yung natira. Ito naman, kabila. Ito naman ay Kiss Solution na may iron chelate. Pero ang problema naman dito, nag-refill ako dito dati ng tubig, pero yung natitirang tubig ay nasa mga 2 inch. Taas-taas pa yung tubig, ha. Nag-refill kasi ako dito dati kasi hinihinala ko na may leak siya. Ayan, yung tubig na yan. Palagay ko dito galing. So ngayon, nag-harvest na ako. Actually, early harvest. 39 days pa lang yung mga tanim natin dyan nung hinarvest ko. Yung dito sa kabila, lagpas-lagpas na yung iba yata, parang 45 or 47 days na. So, hindi ko talaga siya mako-compare pa kung ano ba talaga nangyari or kung anong pwede kong gawin. So, gagawa na lang tayong additional trials in terms of nutrient solution na may iron chelate. Pero, in terms, 39 days sila, diba? In terms naman ng mga weight, merong mga tanim na umabot ng 100 grams. Pero palagay kong average niya na mga nasa 70 lang eh. Kasi may mga natimbang ako nasa 60 plus, 70 plus, 80, mga ganon. Pero parang bihira lang, madalawa lang yata yung nasa 100 out of 15. So, may record naman ako nun. Tingnan ko na lang kung anong average nun. Pero mababa. So, ang ginawa ko, para since nag-early harvest ako, gusto ko na rin siyang malinis. Ibinenta ko sila ng per kilo, parang 1/4 kilo, 100 pesos. So, nagre-range yun 3 hanggang 4 na peraso. So, kung tigwa 100 yun, actually, hindi pwedeng tigwa 100 yun. So, mga nasa 3 or 4 na perasong lettuce yung naibibigay ko sa kanila, sa 1/4. And by computation, mas maganda kikitain ko nun kung ifo 45 days natin siya. Tapos sabihin natin mag-average siya ng 100 grams. Pag binenta ko siya ng 400 per kilo, kikita ko ng 600 per box, which is 100 pesos more nung una kong ini-estimate na 3 for 100. So, mas kikita ko doon. So, possible mag per kilo na lang din ako. Ayun. Yan. So, ito, nag-refill ako dito eh. Ay, hindi. Dito pala ako nag-refill eh. Kaya hindi ko lang alam talaga kung saan nanggagaling yung palagay ko baka dito eh. Ayun. Anyway, next week naman, mag-harvest na tayo dito sa kabila. So, ngayon ay 14. So, nasa 32 days old na sila. So, kung sa pang week, 39 days pa lang pala, no? Maliit pa rin, no? Pero kasi itong romaine, natutuwa ako sa romaine. Although, ayan, may mga tip burn, no? May paunti-unting tip burn tayo nakikita. Ang laki niya, kumpara doon sa una kong naging tanim na romaine. Anyway, tingnan natin kung kakayanin na agad yan na next week or next week pa. Kasi itong olmete natin medyo maliit pa, oh. Ano maganda itsura. Tingnan na lang natin. Actually, mas maganda yung tubo nito. Mas compact kumbaga. Ayun. Ang pinaka-activity ko ngayon is yun, i-drain yung mga tubig niyan. Tapos linis na yung container na yan. Then ito, may tanim tayo ditong olmeti na tinanim ko nung June 4. So ngayon ay June 14. So ibig sabihin 10 days. Every 10 days naman kasi tayo nagtatransfer. So naka-ready na yung paglilipatan natin. 15 lang may ilalagay ko dyan, pero ito ay 17. So, malamang sa malamang ay magpe-prepare tayo ng pagtataniman dito. Or kukuha na lang tayo ng ganong klaseng container. Sana dyan na lang natin ilagay yung 2 peraso. Total, 2 peraso lang naman. So, ayan, yun yung activity ko ngayon. Tingnan nyo pa ba? Sige. Transfer tayo ng seedlings. Wait lang. Okay, so tinanggal ko na yung tawag dito. Ano yung tinanggal ko? Kasi tinanggal ko na yung mga foam pala. Yun, mga foam.
Kasi parang ito medyo nakaangat ng konti, no? Ayaw mag-fix. Pero abot pa naman yan. Abot pa naman yan. Kaya yung mga mahaba yung ugat, dito natin ilalagay. In terms naman sa pag-harvest ko sa kanila, nung nag-harvest pala ako dun ng mga tanim natin, hindi naman ako masyado nahihirapan magbunot. Siguro dahil maliliit pa talaga sila, technically. Diba? Hirapan ako. Hindi masyado maganda yung pagkakatanggal ko ng foam. Ay, ng styro. Pagkakahinang, yun o. Yung, yan. So, hopefully, okay naman sila. At hindi masyadong tayo problema. Actually, hindi naman siya mahirap ilagay. Go later on. Yan, medyo laki-lakihan ko na yung butas para hindi na tayo mahirapan mag-suksok. So after several days, dapat moist pa rin yung yung kokopit nila. Parang indication na lumalapat naman siya ng maayos. Yan. Dati kasi nagdadahan-dahan pa ako sa pag-suksok kasi nga naka-foam pa tayo nun. Baka maipit yung ugat or kung ano man. Ayan, that's it. Ayan yung tanim natin. So, ayan kung mapansin nyo pala, napansin nyo rin pala. Ayan, start na tayo ng pagganito. So, pag nalinis ko yon, yung mga bago nating mga styro, igaganon na rin natin yung terada dyan. So, ayan. Okay, so yun lang ang maging harvest natin. Hindi ko lang kung next week na kaagad kasi 39 days pa nga yun. Subukan natin mag 42 days siguro siya. At least 42 days. Kung 42 days, mga araw ngayon? Friday. So by Sunday next week. Medyo matagal, no? Pero tingnan natin ano mangyari. Baka silipin ko nga rin yung nutrient solution kung okay pa naman yung level. Kasi laki oh. Nakakagulat. Ayun. So hopefully after natin maayos yan, lalagyan natin liner and papahiran na rin natin ng waterproofing yung ilalim. Ito, yung ilalim. Ito lang. Papahiran natin waterproofing. Kaya kasi yung iba na nalagyan ko na yan. Ito may waterproofing na rin to eh. Ang mga wala pong waterproofing, ito yung 4 na yan, yung 3 yan, tsaka yung 2 yan. So, yung mga bago kong ilalagay na styro dyan, lahat siya naka-waterproofing na, yung ilalim. Tapos magla-liner din tayo. Ngayon, yun lang naman. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!